So, wala tayong binayarang entrance fee, guys. Free siya. So, anyone can walk here. Can go in to take a walk. Hindi ako sure kung talagang 2 kilometers ba ito, guys, kasi nagsa-start pa lang tayo, nihingal na ako, guys. So, hindi ako sure kung kakayanan natin to, pero hey guys, panibagong araw na naman tayo at panibagong adventure. This is Justine saying hi from Bali. So, andito tayo ngayon sa Gianyar. Papunta tayong Ubod kasi gusto kong pasyalan yung sinasabi nilang Champan Bridge Walk dito sa Bali. Yeah, I'm excited. So, ito siya. Itong pupuntahan natin is part ng Ubod Gianyar Regency. Ang Gianyar parang probinsya nila. Part ng isang malaking probinsya. Itong Gianyar. Yeah. Gianyar, guys, ito yung parang hindi siya ganun kalaki na city. Hindi siya katulad na Denpasar na medyo crowded. Ito, chill-chill lang. Pero maganda pa rin. Malamig kahit na tirik yung araw, malamig yung hangin, guys. First time kong pumunta dito bandang area na to. So, excited ako. Dito sa Bali, guys, wala sila masyadong public transportation. Kung dito sa Gianyar, kung wala kang sasakyan or wala kang motor, paano ang transportation? Kasi walang mga payong-payong dito. Walang tricycle na pwede mong arkilahan or bayaran. Yung pwede lang is pwede kang mag-book online sa Grab nila or sa Gojek. Yun yung mga sikat na application na pwede mag-book online. Pero wala talaga silang public transportation dito. Walang jeepney, walang payong-payong, walang tricycle. So medyo challenging yung pagbiyahe. Pwede ka naman mag-rent ng motor dito. Mura lang naman. Nasa 50 to 70,000 rupiah yung per day ng pag-rent ng motor. Kita nyo, guys, papansin nyo talagang walang mga bus. Dito specifically sa Gianyar, wala akong nakikitang bus. Gojek lang, pati yung mga Grab driver. Walang jeepney. Bihira ka lang din makakita ng taxi. Sa Denpasar, pwede kang makakita ng bus doon. Pero hindi rin masyado. Parang bihira lang. Kasi almost lahat ng tao may sasakyan or may motor. August sila ngayon, guys. So, month ng Independence Day nila. So, makikita mo almost lahat ng establishment may mga flag. Bandera yung flag nila. Super proud sila dito.
guys, palagi ako napapagkamalang Indonesian kasi similar yung mga itsura. Hindi mo ma-identify kung sinong Indonesian or Pinoy kung ipagtatabi mo. Kasi talagang pareha. Yung lang pinag-iba yung salita lang. Pero yung, in terms of appearance, magkamukha, pareha lang. Kita nyo guys, walang public transport. Kaliwat kanan yung mga event nila dito guys. Kasi nga malapit na yung Independence Day nila sa August 17, which is same with our wedding anniversary ng asawa ko. Yung asawa ko itong driver guys pala. Indonesian din siya guys. So yeah. Say hi sayang. First time namin pupunta nitong Champuhan Ridge Walk, kaya excited kami. So, yeah. Nag-research na rin kami ng konti about the place. So, tingnan natin kung worth it. Mapapansin nyo guys, kahit sa malalaking city like sa Denpasar, wala masyadong matataas na building or tower. Kasi dito sa Bali, bawal yung mga tower. Meron silang limit kung gaano lang kataas yung pwede mong gawing bahay or pwedeng gawing building. Dito guys, maraming mga warong-warong. Yung mga warong-warong parang karinderya nila dito guys. Nasa parang maliliit lang na tindahan, ganyan, kainan. Pero sobrang sarap guys. Next na mga videos ko, ipapasyal ko kayo sa mga warong-warong, sa mga kainan. Kasi talagang sobrang mga mura at masasarap. Especially dito kasi Muslim ako guys. I'm from Mindanao. So, click sa akin yung mga taste ng pagkain nila dito. Kasi parang pareha din dun sa kultura namin na mahilig kami sa maaanghang. So, dito marami rin mga maaanghang dito na mga pagkain. Halos lahat ng pagkain nila maanghang. Hindi sila pwede makakain dito kung walang sambal. Yung sambal nila dito parang meron din sa amin tawag palapa sa Maranao.
So dito, mahilig din sila sa maanghang. So nag-click sa akin kung ano yung kinakain nila dito. Nasasarapan ako sa mga pagkain nila dito. Hindi ko lang alam kung sa ibang mga Pilipino na nakabisit na dito na hindi masyado gusto yung pagkain. Pero sa akin talagang gusto ko yung pagkain nila. Kita niyo yan, guys. Mahilig sila maglagay ng mga statue. Okay. I think papasok na tayo ng Ubod, guys. Itong Ubod, part pa rin siya ng Gianyar Regency. Hindi ako sure kung tama yung pronunciation ko ng Gianyar. Gianyar o Gianyar, hindi ako sure. Correct niyo ako, guys. Pero eto, papasok na tayo ng Ubod. Itong Ubod, isa sa mga sikat na places na pinupuntahan ng mga foreigners. So, maybe makakakita tayo ng maraming foreigner dito. Guys, sobrang dami yung mga kite. Nagpapalipad sila ng mga kite dito. Dito sa Bali, yung pansin ko, trending pa rin yung pagpapalipad ng saranggola dito. Sa Pilipinas, bihira ka na lang makakita ng mga nagpapalipad ng saranggola eh. Mahilig talaga na magpalipad ng saranggola yung mga tao dito, guys. Meron din silang paminsan festival dito. Nung nakaraang linggo, merong festival yung pagpapalipad ng saranggola. Hindi lang ako nakapunta. Hindi namin naabutan. Sayang. Dito, guys, wala silang 7-Eleven. Ang meron sila dito yung Alfamart, Indomaret, Circle K. Yan yung mga 7-Eleven nila dito. Yung iba sa kanila
sila 24 hours na open. Yung iba naman, may mga branches na nagko-close din like to 9 p.m. Super ganda guys talaga. Especially dito sa Ubod guys. Isa sa mga place na binibisita ng mga turista is itong Ubod. Kasi para siyang Baguio. Para siyang Baguio guys. Malamig at saka yeah. Kumbaga kahuyan. Nyo guys, mapabata, babae, maganda, talaga merong motor, marunong mag-drive ng motor. Parang naging mandatory na ng buhay nila na dapat marunong ka mag-motor. Kasi wala nga silang public transportation dito. Specifically dito sa Gianyar. Sobrang friendly ng mga tao dito guys. Yung mga locals nila parang sanay sa mga turista. Dito guys, bawal ang beginner dito kung magmumotor ka guys. Medyo maliit yung mga daanan nila dito guys. Nasa parang mostly like two lanes lang dito guys. So kung hindi ka masyado gaanong pro magmotor, think twice na magmotor. Siguro arkela ka na lang or mag-book online ng Grab kasi medyo delikado. Yung mga tao dito sanay talaga mag-motor. First time ko yan makakita guys na merong nakalagay na PHP dyan guys.
Usually walang PHP na nakabandera sa labas ng mga money changer. Hindi ko alam kung bakit. Siguro wala masyadong mga Pilipino na pumupunta dito or hindi ako sure. I hope hindi kami mawala guys kasi first time din namin pumunta dito sa Champuhan Beach Walk. So, sana hindi tayo mawala guys. Itong pupuntahan natin guys na Ridge Walk guys, nasa 2 kilometers ang layo ng distansya na dapat mong lakbayin. Nasa almost 1 hour to 2 hours back and forth based sa research sa online guys. So, let's see kung talagang medyo malayo siya. Dito guys, walang mga mall guys. Yung mga store nila dito, mga maliliit lang guys. Kita nyo. Specifically dito sa Gianyar. Pero sa Denpasar, baka sa next videos ko, ipapasyal ko kayo sa mga malalaking mall nila dito guys. Mas super gaganda ng mga mall nila dito guys. Especially sa Bali Icon. Kasi yung mall na yon nasa tabi lang talaga siya ng beach, ng dagat. So yeah, sa next video ko ipapasyal ko kayo doon. Ito yung sa may Monkey Forest guys. Probably sa next video ko rin ipapasyal ko kayo dito sa Monkey Forest. Hindi pa ako nakakapunta dito sa may Monkey Forest guys. So, yeah, excited ako. Maybe sa next. Try natin sa Monkey Forest. Medyo kasi nakakatakot yung may mga monkey nila guys. Kasi yung mga monkey nila medyo pasaway. So, medyo takot kami ng asawa ko na gumawa ng content sa Monkey Forest. Nasa Ubod na tayo guys, okay? Kaya marami na tayong masyado nakikitang mga turista. Sobrang dami ng mga turista dito guys.
Yung iba dito na yata nakatira. Dito na talaga nagstay for good. Gusto yung mga iba dito na nagre-retire, ganyan. Meron silang mga bus na ganito, guys. Pero usually mga bus na ganyan is ginagamit ng mga turista. Yung pupunta lang sa mga tourist places, mga tourist spots. Ano guys, ano karaming mga turista dito. Yung mga tindahan nila dito inspired by Western or European din. Yung mga motifs ng restaurant. So, sabi ng asawa ko, kapag daw kakain ka dito, sure marami kang pera. Kasi yung mga price nila is pang bule price din. Yun yung term nila, bule price. Kapag kakain ka sa mga tourist places like this. So, ang mga presyo is medyo mas mahal kaysa doon sa mga hindi tourist places like doon sa pinanggalingan natin sa may Bianyar, guys. Daming mga Changge din dito, guys, no? Oh. Ito yung first time namin na makapunta dito, guys. So, hindi ako sure kung pwede ba kaming dumaan dito ng nakamotor o ano. Kasi medyo masikip na dito, guys, at wala akong nakikitang motor. So, hindi ako sure kung pwede kaming dumaan dito, guys. Sobrang daming turista, guys. Tsaka ang gaganda ng mga bentahan nila dito, guys. Okay, guys, palabas tayo. Hindi ako sure kung tama yung dinadaanan natin, guys. So, adventure kung adventure, 'di ba? Medyo ma-traffic din dito, guys.
Is it Sunday now, baby? Yeah, it's Sunday. So, kapag weekends na ganito, baka kasi weekend, so ganito kadami ang mga tao. Baka hindi ganito yung usual. Kapag weekdays kang pumunta, hindi masyado ganito kadami. Usually kapag ganitong Independence Day month nila, simula pa lang kapag August, nagsistart na yung mga event nila. Hindi ako sure, kahit ang asawa ko medyo nasha-shock din or nagtatanong kung bakit ganito kadami yung mga turista. Maybe because doon sa nangyaring giyera sa may Thailand, guys. So, lahat ng mga turista yata is pumunta dito sa Indonesia. So, makikita nyo, it's more than the usual numbers of tourists na makikita mo dito, guys. Sobrang dami. Sobrang ganda ng mga ito, guys. Parang Baguio, guys. Oh, I think dito na tayo, guys. Nakarating na tayo. Andito na sa may Champuhan. Champuhan. First time natin dito, guys. So hindi natin alam kung may bayad ba, entrance ba, or what. So, let's just see. Maybe here. What, here? Nagoda niya. So, magpa-park lang siya, guys. Okay, guys. Wala yatang bayad yung parking area dito, guys. Kasi usually, yung mga parking area nila dito, magbabayad ka. Kahit napupunta ka lang, wait lang. Lalagay ko muna yung helmet ko. Kahit napupunta ka lang sa Indomaret or sa mga convenience store nila dito, kailangan mong magbayad ng parking fee. Pero hindi naman ganun kamahal, guys, yung mga parking fee nila. Minsan 1,000 rupiah or 2,000 rupiah. Ganyan. Hindi naman ganun kamahal. Mga nasa 2 to 3 pesos, 5 pesos, ganyan. Okay, guys. Andito na tayo, guys, sa may Champuhan Ridge Walk. Itong sa Champuhan Ridge Walk, guys, magsisimula yung trail natin sa may parang temple. Yung temple na yun is, hindi ako sure kung saan ba yung temple based sa online research natin. Pangalan ng temple is Pure Gunung Lia, kung hindi ako magkakamali.
Sabi ng asawa ko yung pronunciation daw is Pura Gunung Lia. Yeah. So madadaanan natin yung temple na yun, guys. Pero ang nakalagay sa online is pwede ka rin pala mag-park dyan, guys. Yung nakalagay sa online, guys, is hindi pwedeng pumasok yung mga turista doon sa temple, guys. Para lang siya sa mga nagpo-pray na mga Hindu doon, guys. Okay. So ito yata yung entrance ng Champuhan Ridge Walk, guys. Meaning ng name ng Champuhan is where the rivers, like where the rivers meet, guys. So ito yata yung rivers, guys. Ipakita ko sa inyo yung river. So, I think, guys, ito na yung temple, guys. Ito yung temple. So, hindi pwede pumasok yung mga turista, pero pwede natin tignan sa labas. Tignan natin sa may labas, guys. So, start na yung trail walk natin, guys. Hopefully, makayanan natin. Kasi sabi nila nasa 2 kilometers maybe. More or less 2 kilometers. Kung makikita nyo sa personal, sobrang ganda, guys. Ang ganda, guys, pero hindi tayo pwede pumasok. Hey Alex, you're So, wala tayong binayarang entrance fee, guys. Free siya. So, anyone can walk here. Can go in to take a walk. Hindi ako sure kung talagang 2 kilometers ba ito, guys, kasi nagsa-start pa lang tayo, nihingal na ako, guys. So, hindi ako sure kung kakayanan natin to, pero
ang view natin dito guys is mga gubat. Try natin kung kakayanin natin itong 2 kilometer walk dito. 3 часа. Первые 2 часа он обошел центр. Nag-uumpisa pa lang tayo guys, pero hinihingal na ako guys. Hindi ako sure kung meron bang nakapasyal ditong mga Pilipino guys. Comment kayo kapag mapuntahan nyo na ito guys. Medyo may pataas siya guys. So talagang back and forth ito guys. Siguro yung kuan ng Google guys is papunta at saka pabalik. Kaya ang tansya ng Google is 2 kilometer. Siguro nasa 1 kilometer papunta doon. Tapos pabalik is another 1 kilometer. Hai capito? Mukhang maganda ang mag-jogging dito guys. Pero kasi hindi patag yung nilalakaran. So baka madapa. Pwede kang madapa. Dito sa Bali guys, most sa mga tourist destination nila dito guys, mostly may bayad yung entrance fee. So isa ito sa mga tourist destination na libre na pwede mo puntahan. So wala kang babayaran. Parang kahit yung parking area doon kanina, wala ring bayad yun. So maganda ito na puntahan guys kung nasa budget kayo. Medyo pataas siya guys. So talagang nakakahingal siya. At hawak ko yung tripod na medyo may kabigatan. Oh. So meron din silang parang bilihang warong-warong dito or small store na pwede mong bilhan ng mga maiinom. Wait guys, baka hindi ko kayanin yung init guys. Kasi yan,
Yung mga tao dito parang pro na yata paglalakad, guys. Kasi ako hingal na ako. At papunta pa lang tayo, guys. Siguro mas maganda yung mga nirecommend ng Google sa amin na dapat pumunta ka ng umaga ng sunrise kasi mas hindi crowded kapag ganitong oras na sunset. Medyo crowded na, guys. Medyo kulang tayo ng exercise, guys. So, hinihingal tayo ng grabe. Hinihingal tayo ng grabe. Kulang tayo ng exercise, guys. Ngayon lang din ako nakapaglakad ng sobra-sobra, guys. Usually, yung pinupuntahan namin is mga beaches, guys. Sa next video natin, ipapasyal ko kayo sa mga magagandang beaches nila dito na pwede mong puntahan. Usually, mostly sa mga beaches nila libre. Walang mga entrance fee like sa Pilipinas. Na yung mga magagandang beaches meron talagang entrance fee or merong bayad. Gagastos ka. Pero dito, walang gastos, walang bayad yung mga beaches nila. Yung mga iba dito, guys, kung siguro yung iba sa kanila malapit lang ng tirahan nila dito, so dito sila nagjo-jogging o dito sila nagpapapawis, guys. Pero amazing na parang kami lang itong napagod. Hindi pa kami nakarating doon sa pinakadulo, pinapawisan na kami. Yung mga tao dito parang hindi first time yata na maglakad dito sa Ridgewalk. Champuhan Ridgewalk. Ating mga karamihan dito is mga Russian, guys, yung mga pumupuntang mga turista. Pira ka lang makarinig ng nag-uusap ng English, guys. Karamihan is mga Russian or French. Siguro doon sa pinakadulo, guys, merong mga pasyalan, merong mga kainan doon or cafe, guys, na pwede natin i-try. So, let's see.
Dito guys, wala masyadong mga nagpupuntang mga local siguro. Bihira lang siguro. Baka mga nasa ibang city or sa mga ibang city nang galing. Karamihan talaga dito mga foreigner. Dito sa Bali guys, mostly sa whole na Indonesian, ang majority nila is Muslim. Pero dito sa Bali, ang majority nila is Hindu. Hindi ako sure kung malapit na ba tayo guys. Medyo nahuhuli yung asawa ko guys. So, hinihintay natin siya ng konti. Mukhang malapit na tayo guys. So, yeah. Sapit nila dyan sa may unahan guys. Yung doon sa parang gate. Up to you kung gusto mong tumuloy hanggang doon sa dulo na may mga cafes at saka may mga restaurant. Depende sa iyo kung kakayanin mo pang ituloy yung lakad mo. Or babalik ka. Kasi karamihan dito tumutuloy sila para lang kumain. Ayaw natin masira yung kanyang view guys. Do you want to continue in there to check out? Ha? Yeah, i-try natin guys ha. Can drink? Yeah, let's find some drinks.
Bukit Sari. Merong mga restaurant dito guys. Oh, ang gaganda guys. Mamo. Ayan. Pero for sure ito guys, bullet price din ito. So, medyo skip tayo guys. On budget tayo. So, may hanggang dulo pa ito guys. So, I don't think kakayanin natin na pumunta pa dun sa pinakadulo guys. So yeah. Okay. Guys, depende sa inyo guys kung gusto niyo tumuloy doon sa pinakadulo or hanggang doon lang sa may gate guys. Maraming mga kainan guys na pwede kayong kumain. So, syempre, pero kung on budget kayo guys, alam nyo na yun. Kung on budget kayo kasi, syempre, tourist spot ito. Nasa tourist price din yung mga price. Yeah. Ito yung mga price guys. So, yeah, kayo nang humusga kung gusto nyo kumain dyan. Worth it naman guys yung pagpunta kasi free, walang entrance fee, tsaka makakapag stretching ka talaga ng husto. Pag may Pinoy, first time na may Pinoy tayong narinig guys, narinig nyo naman, sabi niyang grabe, hello sa'yo kabayan. So ito guys yung pinakadulo, supposed to be. So depende sa inyo kung gusto nyo tumuloy hanggang doon or dito lang kayo banda. Ito yung parang gate na ito guys. Tumuloy dyan or hanggang dito na lang din, back and forth ito guys na walk. So yung 2 kilometers is kasama na yung pagbalik guys. So thank you guys. So ulitin natin na adventure guys, kasama ko kayo ulit. Salamat.